Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Papunta tayo ngayon kay Tatay Romy po mga kabayan. Galing tayo sa meet up ng ating mapagmahal na sponsors. No, walang iba ay si Tita Tay. Yes, Tita Tay po mga kabayan from Kansas, USA. Nakabihis na ako. Kasi medyo mainit po yung suot ko na na pants. No, at saka yung sweater mga kabayan, kaya nabihis ako. Kasi grabe yung lakaran dito at pawisan talaga tayo ng bongga, kaya nagbihis ako ng medyo manipis. Muli maraming salamat po Tita Fortunata Burns from Wichita, Kansas, USA. Isa sa mga naging sponsor ni Binbin na anak ni Tatay Romy and Ate Shirley, yung may dalawang anak na bumuhos ang luha mga kabayan sa biyayang natanggap nila itong Christmas. So early Christmas gift po sa kanila. Kaya malaki ang naging bahagi ni Tita Tay. Mas kilala siya ng Tita Tay mga kabayan, no. Salamat at sa wakas na-meet din namin siya kanina ng buong team. Bongga, sobrang bait, very down to earth. Ganon din kay Tita Phil, kay Tita Phil. Thank you na magkakapatid. Super bait nila mga kabayan, super down to earth. No, and bongga yung handa, bongga yung pa-lunch mga kabayan. Diyos ko, ikaw na lang talaga susuko sa food. Ang dami. Grabe, akala mo fiesta. Ganun maghandang ang mga kababayan nating Kapampangan. Grabe sila maghanda. And then, bukod doon, ang dami pang pasyaron. Ay, Diyos ko, ang daming pasyaron mga kabayan. And ngayon, diretso tayo kay Tatay Romy. Kumustahin natin sila. No, kamustahin natin sila sa after outing. No, kumustahin pa natin sila after outing mga kabayan, kung ano na nangyayari at higit sa lahat, no, kung bakit sumugod kami kaagad dito. Dahil yung susi ni Marwin, dala namin. 'Di ba? Dala namin mga kabayan kasi nung naligo po kami mga kabayan. Si Marwin, dala-dala niya yung susi niya. Ngayon nung naligo, kasi nakakwinta sa liig niya, pinasok niya sa bag ni Makoy. Hanggat sa pag-uwi namin, nakalimutan na pinasok pala niya yung susi niya doon. Kaya nauwi namin sa bahay. O, ngayon, saan siya? Kaya dumaan. Or, sa bintana ba? Or sinira niya yung kanyang pintuan. Sayang naman. Dubli-dubli ang padlock nun. Bukod sa isang padlock na nilagay natin nung una, no? Ay mayroon pang pangalawang padlock na dinala namin na dinubli niya doon, lagay sa sa kanyang pintuan. Kaya sabi ko, naku, patay kang bata ka. Yun na nga, no? Yun na nga po ang nangyari. Kaya nag-aalala ako, baka kako sinira. Antayin sana ni Kuya Marwin na babalik kami kasi late na rin. Na-discover kung hindi nagkalkal ng bag, hindi rin maalala na yung susi niya ay dala-dala ng team. No? Meron namang dala siyang susi mga kabayan. Bakit hindi lang niya sinaglit doon sa cottage para ilagay niya yung susi niya? Doon pa niya nilagay sa bag ng ni Makoy. Kaya yung tuloy na namin, na bit-bit. So malalaman natin ngayon yung susi, kung malalaman natin ngayon kung ang kwarto niya ay sinira niya. No, syempre, kung gustuhin naman niya, makakapasok naman siya doon sa bahay niya.
doon nga lang siya dadaan sa bintana, no? Or tiniis muna niya na hindi pumasok sa bahay niya, tapos nag-aantay sa amin. Siyempre, paano naman yung mga gamit niya, mga kabayan? Di ba, may mga gamit siya eh. Paano siya pag naligo? Eh, yung tambakan ng grocery ay nandoon sa kanya. Ano yung pang-araw-araw nilang gamit? O paano naman kung mag-aantay pa sa atin? Kaya mamaya, malaman natin kung ano ang ginawa niya, sinira, or nag-aantay sa atin. Ay, Diyos ko. Pero, syempre, ang daming natuwa. May iilan-ilan na nainis na rin ni Kuya July, no? Na hindi rin nakapagpigil. Ganun talaga. Kahit nga ako, mga kabayan, talagang hindi ko napigil. Talagang inamin ko po at aminin ko po sa inyo na talagang sobrang stress ko kay Kuya July. Kasi last minute, alam nyo po, last minute bago kami alis, ay gusto ko pa rin puntahan siya doon sa ano niya for the last time. No, hindi lang isang beses, 3 beses, 4 na beses or more yung paghahanap namin sa kanya. Pati ako, bago kami pupunta na nandyan, na kung saan ay paalis na kami, ay gusto ko pa talagang sumugod. Maglaan pa sana ako ng 1 or 2 oras bago kami susugod sa dagat, no, bago kami pupunta ng beach, na hanapin ko muna, pero talagang wala eh, no. Inisip ko, sabi ko, Diyos ko, maghanap ako ng 2 oras, ay i-travel ko na lang, no, 1 versus 26 na mapapasaya ko na pamilya niya, hindi nag-iisa lang siya. Kaya marami ding medyo nainis kay Kuya Jules sa ginawa niya, na grabe yung remind natin, no, 100 times po yung pakikiusap natin sa kanya, nagre-remind sa kanya na wag lalayo, wag aalis kung basta hindi nagpapaalam, aalis kung pwede man, aalis ng malayo, basta sabihin lang kung saan, para hindi kami parang tanga-tanga na maghahanap kami na hindi namin alam na para kami naghahanap o naglalaro sa hangin. 'Di ba? Lahat nag-aalala, lahat na stress sa kanya, mga kabayan. Ako, Diyos ko 3 araw stress ko sa kanya. No, 3 araw stress ko sa kanya, mga kabayan. Pero ganun pa man, kahit nga si May, wala asawa yan, nag-enjoy naman. Yun nga lang, hindi nadala yung mga bata, mga kabayan, kasi syempre nagising sila ng 2:00 ng madaling araw, no, or alas 3 ng madaling araw, nagising sila, naggayak. Ang mga bata ay masarap pa ang tulog, no, napasarap sa tulog. Kung gigisingin mo, iiyak, no, lalo na yung 2, maliliit pa talaga. Sabi ko nga, dapat yung panganay na lang kahit papaano, o yung isa o yung 2 ay sinama mo. May ayaw magising, Ate Lori eh. Ginigising ko pero ayaw magising, nagiiyak. Kaya mahirap naman yung pilitin, di ba? Buti lang yung anak ni She ay kahit papaano ay okay, hindi nagiiyak, then nalibang lang sa cellphone. Yung anak lang talaga ni May at saka ni July hindi nasama. Pero ganun pa man, mga kabayan, nag-enjoy naman lahat. Nakita nyo naman, sulit naman yung pagod namin, yung effort natin na talagang napawi naman dahil sa sobrang saya sa kanilang outing / Christmas party. So yun na po yung pa-Christmas party, yung outing nila ng Family Sival, na siningit ko talaga kahit anong busy. Kaya medyo naghahabol ngayon sa mga uploads natin, minsan late, minsan nasasabayan pa ng nawawalan ng internet buong maghapon, plus naghahabol tayo nga sa mga videos kasi marami tayong mga meet up, dami mga schedules and everything, etc. Pero awa ng Diyos, kaya naman ng powers, no, kaya naman, lalo na pagdating sa mga sponsors po, mga kabayan, no, na minsan lang natin sila makita, minsan lang natin sila mayakap, no, talagang pinapriority ko yan. Talagang kahit anong
kahit anong schedule dyan mga kabayan, basta meet up ng mga sponsor ay talagang inuuna ko, pinapriority ko yan sila. Kasi yung mga ibang schedule, pwede naman makapag-antay. Yung mga sponsor natin, syempre may mga schedule, ilang days, ilang weeks, ilang months, no, or pinakamatagal isang buwan sila dito sa Pilipinas, no, ay sinisingit ko yan. Kasi swerte tayo kahit papaano ay napagbigyan tayo ng ng time para makita sila personally, mabisita natin sila personally, na ako'y naa-amaze mga ganyan, no, na nabigyan tayo ng pagkakataon na makita sila. Kaya syempre wala akong ibang maibalik sa kanila sa kabutihan nila, no, ay sabik din silang makita tayo, na kahit malang makita tayo ay masaya na sila, no, na makita natin sila masaya at masaya na rin tayo mga kabayan. Kaya pinapriority ko po talaga yung ating mga sponsor kapag nandito, ay binibigyan ko talaga ng oras yan, kahit sandali, kahit ilang oras, no, dahil syempre marami din silang inaasikaso, no. Ang mahalaga ay nakita natin sila at nayakap at napapasalamatan. So yun po yung importante doon mga kabayan. Kaya salamat sa ating mga mapagmahal na sponsors na patuloy sa pagyakap ng ating munting adikain, patuloy sa pagbibigay ng pagmamahal sa mga kababayan natin, patuloy sa tiwala sa aking munting adikain. Highly appreciated po. At hindi lang sa mga kabayan, hindi lang sa mga tinutulungan natin, pati sa buong team, no, pati sa buong team po mga kabayan. Salamat po talaga na may mga extra bonuses pa. Grabe. Tulad kanina mga kabayan, ang dami din naming biyaya na para sa team, na maagang pamaskong handog, maagang pamasko sa team. Mismo sa team, mayroon din pamaskong handog, no, na $1,000. Grabe mga kabayan, no, $1,000 na nanggaling mismo kay Tita Tay, no. Last time $1,000 din para doon kay Binbin, and then ngayon $1,000 again para sa pamaskong handog, plus yung mga bonuses ng mga buong team, yung mga regalo na bonggacious mga kabayan. Grabe. Sabi ko nga kanina, hindi lang tayo swerte o masaya doon sa mga pasalubong, lalo tayong sumigla at sumaya na nakita natin sila personally, na nayakap at nakapagpasalamat sa kanila ng personally ng bongga mga kabayan. Kaya thank you so much, highly appreciated po Tita Tay and Tita Phil, no, sa mainit na pagtanggap nyo po sa amin. Salamat po talaga. And doon sa masipag din na kasambahay, hindi ko nakuha yung pangalan. And kay nanay na 88 years old, hindi ko rin po nakuha yung pangalan, nakalimutan ko. And kay Ate Jane na nandoon din nag-asikaso, salamat po sa mainit na pagtanggap sa buong team. Ako'y halos hindi uwi kanina, no. Gusto ko pa sanang magstay nakit hanggang gabi dahil nabitin ako sa chika babe, no. Nabitin talaga ako sa chikahan kanina, pero ganun pa man, no problem. May awa ang Panginoong Diyos ay makabalik tayo bago siya makauwi, no, or pagbalik po niya dito sa July, no, sa kanyang kaarawan. Kaya abangan niyo po mga kabayan. Maraming salamat po talaga sa ating mapagmahal and very generous sponsors, sa inyong walang sawang panonood without skipping ads. Please paki-like and share na rin po mga kabayan. We love you all.
So ayan, nandito na tayo sa kanila ni Tatay Romy. Oh, bakit nandito ka? Ha? Namasyal? Aba, good afternoon to and good afternoon Tatay Romy. Nasaan si Kuya Bentot? Nandyan? Nasaan si daddy mo? Ha? Saan si daddy mo? Sa bahay. Sa bahay. Nag-away kayo ng misis mo, no? Bakit nandito ka? Bakit ikaw lang namasyal, ha? Nag-message tatang. Sino hinatid? Saan? Saan siya galing? Bumili ng ano, kape. Bumili ng kape. Tumagi kayong dalawa. Hindi. Tapos, hinatid mo sa... kuya pala may kulong-kulong dyan. Sabi ko parang kamukha to sa kulong-kulong ni... Kasi yung diran kong lalaki sa mag-anak ng... No! Bali, Yeah! ano ko yung tatay ko rin yan. Bayaw. Tatay mo si Bintot? Ay, ano? Dito na yung asawa ko sir. Tito ng asawa mo. Matawag ng tatay. Tatay lang ang tawag mo sa kanila. Pati kay Marvin, tatay din? Ang tawag mo doon kay Tatay Romy, Lolo. Oo. Kasi sa amin, matawag siya ng tatay. Nakikinig naman din siya pag tinatawag mong tatay. Anong sabi niya sa'yo, anak? Yeah, anak. Bingot. Alam ni Kuya Ted, nandito ka. Ha? Galing lang ako doon sa lubog. Ano ginawa mo doon? Nakita niya si Bintot siguro. Oh, kumusta Marvin? Ano nangyari? Sira ang bahay. Wow! Ano nangyari sa susi mo? Nabalag di ka Nabalog! Kasi may dala-dala kang bag, bakit binilagay mo doon sa... Mandilo, Mandilo. Dapat nilagay mo muna sa cottage, ha? Si Julie kasi. Julie kasi. Kaya isip ko ni Jolie, nakalimutan mo na yung susi mo. Wala ka. Anong ginawa mo sa susi mo? Ay, Saan ka dumadaan? bintana. Sabi ko na nga, Ginilagari ko yung kawat. Doon na ako duman. sabi ko na mga kabay, sabi ko malamang ito si Mary kasi manghinayang yung siya sirain yung mga padak niya. Hindi ko naman sinira yan. Dadaan po talaga siya sa ang magiging pintuan niya ngayon is yung niya, yung bintana. Kaya ang ginawa niya sa bintana, anong ginawa sa bintana? Pinotol mo. Ati tali. Adoy! Kawat. Nakakadaan ka dyan? Si. Paano ka dumaan? Sige nga, subukan mo nga, tinan ko nga. Si. Ayan! Kasi kaya iisip po ni Jolie, Julie kasi. Nakalimutan. Kumusta ka na, Julie? kaya nakalimutan mo na yung susi Ganyan mo. ko na lang yan. Paano? Yan. O tapos, sige. Ha? Sige. Sige. Bubuksan ko Bubuksan. Isa lang kita. Paano pag hindi Paano pala hindi bintana? Sabi ko sa'yo, alam mo ba, may lakad akong iba. Mapalakat. Ayan, tuloy, nagmamadali ako sa lakad ko kasi iniisip ko yung susi mo. Kasi nangihinayan din ako, syempre, baka mamaya sirain mo, buti na lang, nagtiis ka doon sa bintana. Natutulog ako sa loob. Akala ko sinong bumubukas si tatay. Ano ginagamit niya? Yung lumasusi. Dahil sinusubukan niya? Oo. Doon ako sa loob eh. Kala niya walang tao. Ayun eh! Binalag niya! Sa dagat. Binalag niya dagat. Oh. Diyos ko, apo mga kabayan. Kaya yan ang punta namin dito. Imbis na uuwi na sana ako. Buksan mo na daw, subukan mo, baka mali. Okay. Imbis na mayroon pa sana kaming daanan mga kabayan, wala na, napunta kami dito. Dahil yan ang number 1, inisapin mo yung susi, ihatid talaga namin yung susi. Tapos pinggan. Tawan. Oo. Pangugas sa pinggan. Ano, okay, tama yung susi? Ate. Sabi niya, Buti, sa kadadaan mo doon sa bintana, may ano pa naman doon, pako, hindi nakawit niyang bitlog mo. Ano, padlak pa, papasok yun. Then umaga, hapon na lang ang labas mo dyan. Hapon. Ate. Kaya pala dalawang katatag sa mga kapitan dyan. Paano yung sa bagay? Pinasok ko yung yung mga chinelas ko, asin- akala nila walang tao eh. Yung mga asin. Kinakalkal ni tatay.
Yung mga asin, bitsin, kung ano-ano nandyan sa'yo eh. Buti na lang ang bigas nandito sa kabila. Ay, okay lang. Kasi nakakadaan ka naman din sa, sa bintana. Oh. Di ba? Hindi pa siya nagbinta na, wala siyang daan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Rasa kong kuya. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nalagyan natin ang bintana para maganda tingnan sa loob. O ngayon kung walang bintana, Gawan Julia. dahil sa kaiisip ni Jolie, kalimutan ang susi. Si Jolie din hindi rin nakakatulog, Marwins, kaiisip sa'yo. Sabi niya, ate, pwede ba akong mamasyal doon makatulog sa kwarto ni Marwins? Sabi, anong problema? Alam nga naman tatabi ka ni Tatay Romy. Siyempre kay Marwin talaga. Oh, kung ayaw naman ni Marwin magpatabi doon, may sasalo naman. Nandoon naman si Kuya Bentot. May kwarto naman. Kaya no problem. Kung talagang wala siyang chance talaga kay Marwin siya kay Kuya Bentot, mapilitan siya sa kwarto ni Tatay Romy. Oh, welcome naman din siya. Welcome naman Tulog dyan. na naman. Oh, matulog na naman. Hindi. Welcome naman. Oh, kaya nga. Hindi naman yung madamot. Kaya nga. Kailangan Para talaga sa tao rin. pag pumunta dito si Julie, dyan talaga siya. matutulog. Ikaw doon sa silong. So, ayan po. Pupunta na lang sa Pangasinan si Julia. Ha? Punta na lang sa Pangasinan. Bago ka daw doon pupunta, siya muna ang pupunta dito para alam niya kung saan daw nakatira si Marwin. Oo nga, yan ang sabi niya. Ate Lori, huwag muna dalhin dito si ano ha. Noon. Hanggat hindi ako makakapunta doon. Siyempre, siguraduhin ko muna yung pangduti niya. Siyempre, dutihan mo muna siya. Para makapunta ka sa lugar niya. Ito naman si Tatay Romy, busy din sa kakakalkal dyan sa susi. Kaninang kasusubo. alas 6. O nakalkal niya. Kala nyo, walang tao doon. Tulog pa ako. Naramdam ko yung kalug-kalug. Ayan din, nalaki sa kanya po. Saan siya dumaan? Bintana rin. Parehas kayong dalawa. Ayun na Kagabi. bintana. O ngayon, nagamit nyo sa Sinira niya rin. emergency. O sabi ko sa inyo eh. Tapos ayaw nyo pa magkaroon ng bintana. Kagabi. O nasaan pala ang ano? Si tatay tanong. Hindi ko na- Adoy, ang Christmas tree mga kabayan, nasaan napadpad? Sana yung tanongin. Ilang araw lang Christmas tree nakatayo dyan? Ha? Di umalis tayo, andyan pa, di ba? Nung umalis tayo, nandyan pa. Kailan niya tinanggal? Kanina lang. O bakit hinayaan mo? Ito, taon mo. May sumusumpang eh. Hindi ko pinakialaman. Aday mga kabayan, naligpit na naman ang Christmas tree. Wala pang Pasko. Jimmy, Wala pang Pasko mga kabayan. Hindi pa lagay ko na tumawid. lang sa silong. No? Ay, naligpit na. Diyos ko, ilalagay na naman yan ilalagay na naman namin yan. Pati nga yung kalendaryo doon mga kabayan, no? Nasa Tinago niya, kala niya may kukuha. Kaya nga, Diyos Nagawin sa ko. tabako, sabi niya. Kaya minsan mga kabayan, marami akong gustong gawin Hindi dito. ko na lang pinapakialaman. Marami akong gustong gawin dito mga kabayan. Hindi ko magawa-gawa kasi nga alam ko pagdating ng araw, pagdating ng panahon ay tatago na naman niya, ililigpit. Hindi ko alam kung saan na naman niya ililigpit yung mga Christmas tree, yung mga ano. Alangan anong gagawin doon? Sino bang kukuha doon? Anong gagamitin doon? Itatago lang? Tiyan. Diba? Nasaan Christmas tree? Sininop daw niya mga kabayan. Dapat ang Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.